Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angie Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminar Edition. At ngayong araw po ay December 3, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay The Image of the Invisible God, Jesus. Nabiktima ka na ba ng ghosting? And scripture po natin ngayong araw is Colossians chapter 1 verse 15. And sabi po dito sa ating concept na Jesus, the image of the invisible God. Jesus reveals that the God who cannot see in him God's character, power, and glory become visible and understandable. He is not merely a reflection but the exactly representation of God's nature. To know Jesus is to know the Father. His word, action, and comparison show us what God is truly like and invite us in a restored relationship with Him. And sabi po dito sa ating scripture na Colossians chapter 1 verse 15, the supremacy of the Son and of God. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Sa Tagalog po, si Kristo ang pangunahin sa lahat ng bagay. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. And sabi po dito sa ating teaching number 1, Jesus revealed that, sabi po dito na teaching number 1, God is not distant but a personal. Sabi po dito na yung ating Panginoong Diyos or yung invisible God na nagbigay ng born sa ating Panginoong Jesucristo is siya daw po ay hindi malayo, siya daw po ay hindi distant, but siya daw po ay laging malapit sa atin and laging personal sa ating mga life. And teaching number 2, God is not passive but active and relational. Sabi po dito na sa ating buhay daw po na yung ating Panginoon Diyos is hindi daw po siya passive but lagi daw po siyang active and relational sa ating mga life. Na yung iba daw po nang sinasabi na hindi sila naniniwala sa ating Panginoon Diyos kasi nga po hindi nakikita. And ayun yung mga nasa kanilang isip na hindi sila naniniwala sa God dahil nga po itong ating God is invisible. Kaya po, pero ang ating Panginoon Diyos ay laging active sa life natin at relational sa ating mga life. And teaching number 3, God is gracious, loving, and sacrificial. Sabi naman po dito, nalala po natin sa life natin na yung ating Panginoong Diyos is, siya po ay talagang gracious, loving, at sacrificial sa atin, mga kanyang tao. And application number 1, ask yourself the following. First, I am still in love with God. Sabi po dito na apply po natin sa life natin o sa sarili natin. Natanong natin sa sarili natin kung tayo ba ay talagang love or love po ba natin talagang ating Panginoong Diyos. And para po sa akin ay talagang meron akong love talaga sa ating Panginoong Diyos dahil nga po doon sa mga paniniwala ko sa Kanya, paniniwala ko sa Kanyang Jesucristo at paniniwala ko na lahat ng bagay talaga ay dapat na isa na sa alang natin or gino-glorify natin, nagbibigay tayo ng trust sa ating Panginoong Diyos. And application number 2, I am still commit to pleasing Him. Yan po, i-apply po natin sa sarili natin o tanong natin sa sarili natin kung talaga bang tayo ay talagang committed sa ating Panginoong Diyos. And application number 3, I am still passionate about serving Him. Yan po, i-apply po natin sa sarili natin, natanong natin sa sarili natin kung talagang tayo ba talaga ay passionate na nag-serve sa Kanya. And ayun po ng araw, maraming salamat. God bless.